Balita ngayon, ang USA ay tinamaan ng tinatawag na white lung syndrome. Ang mundo ay nasa high alert dahil sa mabilis ng pagkalat nito na parang wildfire. Bakit itinatago ng China itong mahiwagang pagsiklab ng pneumonia? Magtitiwala pa ba tayo sa ulat ng China? Makakaranas ba ulit tayo ng COVID-19 pandemic? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa Vince Traveler's Diary. At kung bago pa lang po kayo sa channel nito, maaari po bang pakisubscribe at pakishare lang po sa lahat ang videong ito. Kaibigan, ito ang propetikong babala na dapat ninyong malaman. Ayon sa dailymail.com.uk, November 30, 2023, sinasabi sa Massachusetts na tinamaan ng white lungs pneumonia ang mga bata sa Ohio County. Ang isyu na ito ay parehong babala matapos makita sa China at Europa ang pagsulong ng mga kaso sa mga ospital. Ang mga doctors sa mga bahagi ng Massachusetts at Ohio ay nagulat ng mga kaso ng pulmonya na kumakalat sa mga bata na kagaya ng kumakalat na outbreak sa China at ilang bahagi ng Europa. Sa Warren County, sa labas ng Cincinnati ay nagkaroon ng 142 pediatric case na sinasabing white lung syndromes. Ang health official ay inilalarawan na ang bilang ng pasyente sa county ay napakataas na sinasabing humigit kumulang sa 200,000 katao ang nagpositibo sa Mycoplasma pneumonia, isang mikrobyo sa lungs, infeksyon na ang ilang antibiotic ay naging walang silbi. Ang average na edad ng mga pasyente ay 8 taong gulang, bagaman ang ilan ay mas bata pa sa edad na 3 taon. Ilan sa mga teorya na ang immunity ng mga bata laban sa sakit ay humina dahil sa pagsuot ng mga face mask, pagsara ng mga paaralan sa panahon ng lockdown dahil sa pandemic, at ito'y nag-iwan sa mga bata na maging mahina sila sa mga napapanahong mga sakit. Dagdag pa dito, habang papalapit tayo sa Kapaskuhan, kung kailan ay marami sa atin ay may mga pagtitipong kasamang ating mga pamilya at kaibigan, mangyari lang po na laging ang iba yung pag-iingat upang maprotektahan ang iyong kalusugan. Ang nakikita mo sa larawan ay nagpapakita ng baga na mayroong white lung syndromes na nadiagnose na may mga puting mga spot. Ang Hindustan Times ay nag-ulat, ano ba ang white lung syndromes? Ano ba itong misteryosong pulmonya na mabilis kumalat sa mga bata? November 30, 2023. Hindi lamang ito na mataas ang average sa county, bagkus natagpuan pa ang Department of Health ang salitang outbreak, sabi ng isang opisyal noong nakaraang Miyerkules. Mayroong alalahanin ang nasabing American outbreak na virus na umabot sa Chinese hospital ay maaring dala ng mga kasong panghawa. At mga maraming bansa sa Europa ay maaring nahaharap sa parehong masasamang kalagayan. Sabi sa newsweek.com, ang mapang ito ay nagpapakita ng mga bansa kung saan ay tumaas ang kaso ng white lung syndrome pagkatapos ng sumiklab ito sa China. Ang isa pang bansa, ang Netherlands, ay nag-ulat tungkol sa pagtaas ng kaso ng pneumonia sa mga bata pagkatapos ng outbreak sa China. Illnesses have been surging in northern China, particularly among children. It has sparked speculation of a new pandemic threat 4 years after COVID-19 first emerged in the country. Keeping a firm tab on the developments, the Indian government has initiated a review of the preparedness measures. At least 6 Indian states are on alert: Rajasthan, Karnataka, Gujarat, Uttarakhand, Haryana and Tamil Nadu. Now, the reports of a spike in pneumonia cases in China are similar to early reports of a mystery pneumonia outbreak back in 2019 in Wuhan, which heralded the emergence of COVID-19, and that is why this is creating a scare once again now that we are in 2023. 3 districts of the Indian state of Uttarakhand share land borders with China. The state has directed officials to step up surveillance. The Indian state of Karnataka has also put its healthcare infrastructure on alert. At least 4 other Indian states are also on alert here. Last week, the World Health Organization requested more information from China about children suffering from undiagnosed pneumonia. The WHO repeatedly criticized Beijing for a lack of transparency throughout the COVID pandemic. Maraming bahagi ng China ay tinamaan ng nakakagulat na pagtaas ng respiratory illness na naapektado partikular ay ang mga bata. Sa hilagang bahagi ng probinsya ng China ay tumaas ang kaso ng trangkaso sa loob ng 5 linggo hanggang kalagitnaan ng Oktubre. Ang nasabing karamdaman ay dinagsa ang ospital na nagpapaalala sa kakilakilabot na pandemya na nagmula sa Wuhan noong December 2019.
COVID-19. Ang pagtaas ng kaso ng sakit ay nag-udyok sa ilang mga bansa tulad ng Taiwan, India at Vietnam na gawin ang mga hakbang upang maiwasan ang pagtaas nito sa kanilang mga nasasakupan at isinaayos ang kanilang public health system at tiniyak na naihanda ang sapat na personal na supply na proteksyon na kagamitan at mga gamot. Ayon sa businessstandard.com, ang Indian state ay nakaalerto ang kanilang Department of Health dahil sa paglakas ng kaso sa China. Sa pagtaas ng kaso ng pneumonia ng white lung syndrome sa karatig bansa ng China, ilang estado sa India ay nasa alerto gaya ng estado ng Haryana, Tamil Nadu, Kerala, Uttaran, Rajasthan at Karnataka ay pinaghanda ang ospital, mga tauhan na maging mapagbantay sa anumang paglakas ng sinasabing respiratory illness na ito. Ayon sa Focus Taiwan, ang Taiwan ay nakapaganda para sa panganib ng Mycoplasma pneumonia na lumabas sa China. Ang tanong sa ating mga mananampalataya, tayo ba'y dapat na mabuhay sa takot? Ang salot ay nabanggit sa Biblia ng 47 beses. Ginamit ng Diyos ang salot minsan para sa paghatol at proteksyon ng kanyang mga tao upang subukan ang ating mga pananampalataya. Sabi sa Isaiah 33:16, siya ay tatahan sa mga matataas na dako, natanggulan at muog ng malaking bato. Bibigyan siya ng tinapay tubig na maiinom. Sa gitna ng mga krisis na ating kinakaharap ngayon, ang Diyos ay nangako ng kanyang proteksyon. Ang kanyang mga tao ay ililigtas mula sa kapahamakan. Ayon sa isang aklat ng Revival and Beyond, page 48 at 49, inihayag ng Diyos na si Satanas ay gagawa ng mga himala. Gagawin niya ang mga karamdaman sa mga tao at kanya ring pagagalingin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at ating ituturing na tayo ay gumaling. Tayo'y pinapaalalahanan na sa mga huling araw, siya ay gagawa ng mga palatandaan at kasinungalingan, mga kababalaghan. At ito'y kanyang gagawin na mapapatuloy hanggang sa pagsara ng pintuan ng awa, na maaring ituro ito sa kanila bilang katibayan na siya ay isang anghel ng liwanag at hindi ng kadiliman. At nagkaroon ng mahapdi at nakakadiring pigsa sa mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa kanyang larawan. Ngunit ang mga taong ginawa nilang sentro ng kanilang mga buhay sa Jesucristo, na sumuko sa kanya tapat na tumupad sa mga utos ng Diyos, ay kanyang iingatan. Tunay na nakakagulat ang mga propesiya sa Biblia. Kaibigan, ibaling natin ang ating mga mata kay Kristo na siyang tunay na pinanggalingan ng ating mga kagalingan. Hindi lamang nagpapagaling ng ating mga pisikal na karamdaman, ngunit siya ay nagpapagaling rin sa ating kawalan ng pananampalataya. Inalis ni Jesus ang ating pagkabalisa at depresyon at mga alalahanin bukas na maging dahilan na mamuhay tayong may kagalakan. Haharapin pa natin ang mga malaking mga salot sa hinaharap. Ngunit ang Diyos ay mas malaki pa kaysa anumang pagsiklab ng mga salot. Siya ay mas malaki pa sa sakit na kanser o sakit sa puso. Kaibigan, tinatanggap po ba si Jesus na tanging pinagmulan ng kagalingan? Pakitype po sa inyong mga comment section, kay Jesus lamang ako magtitiwala. Maraming salamat mga mahal na kaibigan. Patuloy lang tayo dito sa Vince Traveler's Diary Media Ministry para sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.